Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Aries mula January to March 2025? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sitwasyon nyo. So, meron tayong the Star, Three of Cups, Two of Pentacles, Eight of Swords. Ano kasi ang dating sa akin, ito na yung Christmas, sabi natin ito yung mismo Christmas kasi, Christmas. Ano na pala to, January to March 2025. Christmas pa rin kasi itong ano. Deck dahil ginagawa ko to December 19, 2024. Sa iba na lang. Ano to? So, advance ang reading. Magiging clear sa inyo na yung kaibigan nyo ay may favoritism. Feeling nyo, hindi kayo favorite ng kaibigan nyo. Parang may pinapaboran siya dito. Magiging imbalance kasi to dahil katabi niya to. So, tingin ng iba sa inyo, mas pinapaboran o mas close nung friend nyo yung ibang tao kaysa sa inyo. Kaya ito, feeling trapped kayo. Na bakit siya ganun? Maturingan pa namang kaibigan to. Parang feeling betrayed kayo somehow. So, yun yung magiging clarity nyo dito. Malalaman nyo yung totoong status nyo sa kaibigan nyo na hindi pala kayo ganun ka-importante sa taong to na kaibigan ng iba sa inyo. So, paano nyo malalaman? Ito, ang zodiac sign ng possible kaibigan ng iba sa inyo. So, dito nyo malalaman sa period na to, January to March 2025. Ito yung possible kaibigan. Ano to? Leo, Sagittarius, Pisces. Ngayon, teka, saan ba malagay ito? Iwan na nga lang tayo ng iba. Masyado pang mahaba ang oras. Ibang senaryo. Kukunin ko na sana yung pangalawa eh. Mamaya na lang. Pagkatapos nito. So, meron tayong 8 of Cups. 5 of Cups. 6 of Wands. Ito, Hierophant. 8 of Cups. So, yung cause ng sadness dito ay may someone na nang-iwan sa kanya. Wow. Dito may 6 of Candles to. 6 of Wands. Kala ko 6 of Pentacles. Pero 6 pa rin naman.
Basta 6 ay victory o good news. Ang dating sa akin, kung sino man yung umalis, babalik din. Magiging somewhat victorious kayo dito. Kasi ito ay commitment card. Magiging commitment card na siya. Although marami naman siyang meaning, pero doon na siya tatama sa commitment. So, ibig sabihin, may chance pa ng reconciliation kung may someone na nang iwan sa inyo. Whether separation to o ghosting. Pero, more like relationship to. Kasi dito na to tatama sa Hierophant. More like marriage. Marriage reading. Separation reading. Lalo kung kasal. Specifically kasal kasi may marriage dito eh. Pero kung 2 of Cups to at the Lovers, hindi specifically kasal. Pero ito kasal na to. So, doon lang siya tatama. So, ito yung possible partner na maaari pang magbalik sa buhay nyo. O maaari pang magkaayos. So, again, tatama lang to sa kasal. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Pwede rin naman sa kakilala nyo. So, punta tayo doon sa zodiac sign ng iwan sa iba sa inyo. Taurus, Scorpio, Virgo. Kung kakilala, halimbawa, tumama sa kakilala nyo to. So, kung kakilala, Scorpio, Leo, Taurus. Ngayon, dito na tayo. Pangalawang deck. Magiging fortunate yung mga introvert, sa week na to. For some reason. O may reward sila matatanggap. Award, reward. Separate, So, kung separate to, separate, baka pwede pa ang reconciliation. Kasi, luck. Eternity. Consistency, sorry, ano to? Mercy, charity, kindness. Eternity, ano yan? Ang dating sa akin, may tutulong sa inyo in times of crisis, probably someone na malapit sa inyo. Stubbornness. Real estate. Selfness, ano to? Mulish attitude. Arrogance, wealth, investment, mega project. Selfness pala to. Selfness. Ang dating sa akin, may someone na mag-a-advise sa iba sa inyo tungkol sa wealth o any form ng investment, possession. Kaya lang, ayaw tanggapin yung advice. Whether kayo yung mag-a-advise o may someone na mag-a-advise sa inyo tungkol dun sa sinabi ko. Kasi pwede siyang vice versa. So again, ayaw pakinggan. Ayun, profession. Magte-take pride ang iba sa inyo sa kanilang profession. So, ibig sabihin, magiging confident sila sa kanilang work.
expertise sa 3 months na to. So again, confident sila sa expertise, omniscience, talent. Wala na maisip, mahirap. Marionette. Relaxation. So sa case na to, nakakapagpahinga na kayo in a way na wala nang kukontrol sa mga desisyon nyo. Kakaroon na kayo ng sense of freedom dito. O peace of mind. Oh, right. Ceremony, mystery, magic. Ito mukha kasing ritual eh. Oh, libation. So, na-encourage na magdasal na lang tong dalawang to. Na-encourage na mag-show ng appreciation sa any form ng spirituality. Magbigay alay. Bigay ng ritual. O magdasal na lang siguro. So again, tungkol to sa spirituality o religion. Ngayon, babasahin ko na lang to. Pamensahe ang masasabi nito sa loob ng 3 months. Kunin nyo lang yung information na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. 3. Tell the tree what you really think. Boundary. Having sensible boundaries is important. Observe. Notice all the noteworthy things in your relationships. Attract. The appeal of soul pairing goes beyond superficiality. Link. The bond of love grows stronger over time. So, ito nang last. Ang masasabi nito. Sabi, clarity. Take a moment to think about your situation to figure it out. Anyways, hanggang dito na lang. Bye-bye. For now.